Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2131, Pag-iwas. Kalmadong lumapag si Lin Feng sa lupa. Naroon pa rin ang Mahoraga, walang balak umalis. Nagalit si Lin Feng, ngunit hindi siya nagmadali. Nagsimula siyang mag-aral ng 10,000 Evolutions Cauldron. Siya ay naging isang kaldero, ngunit hindi siya pamilyar dito. Napagtanto niya na mayroong milyon-milyong sinaunang, komplikadong mga marka sa 10,000 Evolutions Cauldron. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita kung gaano kakomplikado ang kalderong ito. Napagtanto din niya na ang ilang nakakatakot na mahusay na mga marka ng pag-deploy ay magkakaugnay. Ang deployment mark na ang espiritual na katawan ay inukit ng isang sandali bago ay malamang na umuusbong deployment marks. Ang nakakatakot na kaldero na ito ay maaari pang baguhin ng Great Imperial Weapons. Natakot si Lin Feng dahil kailangan niyang gumamit ng maraming lakas ng kaluluwa, naunawaan niyang pinalitan niya ang kamalayan ng kaldero kaya kailangan niya itong tulungan at gamitin ang sarili niyang lakas kapag nag-deploy ng mga enerhiya. Kung sinubukan niyang gumawa ng ganoong kaldero, ito ay imposible, ang kalderong ito ay maaaring malayang sumipsip ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang lakas, hindi niya maaaring baguhin ang kaldero. Bukod sa lakas ng ebolusyon, mayroon ding lakas ng kamatayan sa kalderong ito, at dapat ay mayroon din itong lakas ng ebolusyon na sumisipsip ng kaluluwa, naisip ni Lin Feng. Naramdaman niya ang lakas ng kamatayan nang matagpuan niya ang kaldero, ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Alam na niya kung paano maglabas ng death sound waves gamit ang kaldero, ngunit ngayon ay kailangan niyang matutunan kung paano gamitin ang iba pang mga uri ng lakas na taglay ng kaldero. Dahan-daang sinimula ni Lin Feng ang pag-aaral ng mga komplikadong deployment spells. Nakapikit ang mga mata ng Mahoraga, ngunit minsan ay ibinuka niya ito at neutral na sumulyap sa sinaunang kaldero. Sabi niya, napakaraming taon na ang lumipas, at ngayon parang bago ka na. Si Lin Feng ay bumangon sa hangin at umikot sa paligid ng Mahoraga upang ipakita ang kanyang lakas. Nakita niya na mataas ang tingin ng espiritual na katawan sa kaldero, ang kaldero ay may mataas na posisyon sa lipunan sa kanilang maliit na grupo. Ang kalderong ito ay dating kayamanan ng matanda. Sumipol ang hangin habang si Lin Feng ay gumalaw. Hindi pinansin ng Mahoraga. May kaluluwa ang kaldero, babalik. Ang Mahoraga ay hindi nag-alala tungkol doon. Ito ay natigil sa isang libingan sa loob ng maraming taon kaya gusto nitong lumabas, iyon ay ganap na normal. Lumipat si Lin Feng at naglakbay sa paligid ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ng malaya at walang layunin. Maraming tao ang nakapansin sa kanya. Gayunpaman, ang kaldero ay pag-aari ng mapagmataas at mapagmataas na espiritual na katawan, walang sinuman ang ahas na subukang nakawin ito. Kahit na naramdaman ni Lin Feng na maraming tao ang gustong nakawin ng kaldero, wala talagang ahas. Ipinakita sa kanila ng espiritual na katawan kung gaano siya kalakas, ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay namangha. Isang likas na Great Deployment Master, ang magiging hari ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kung siya ay nag-iisa, ang mga elder ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay hindi magiging ganoon ang pakikitungo sa kanya, ngunit mayroon din siyang nakakatakot na Mahoraga sa kanya. Ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay talagang nagkaroon ng impresyon na siya ay may potensyal na maging isang hari. Nandyan ang Great Emperor Z. Napansin ni Lin Feng ang Great Emperor Z. Gumalaw ang kaldero patungo sa kanya. Kumunat ang noo ni Great Emperor Z. Nagtataka siya tungkol sa kaldero, ngunit kailangan niyang maging mapagbantay. Narinig niya na maraming tao ang napatay ng kaldero habang papalabas ang mga tao sa paraiso ng Ministry ng Gan. Kailangan niyang mag-ingat. Kaya naman, nang palapit ang kaldero sa kanya, mabilis siyang umatras. Nayna si Lin Feng, napakalakas ni Great Emperor Z at siya ay mapagbantay. Mabilis na umikot ang kaldero at tumunog. Umabot ang death sound waves kay Great Emperor Z at biglang naging kulay abo ang kanyang mukha. Bigla siyang kumurap at gumamit ng deployment spell para makalayo ng buong bilis. Galit na galit ang kaldero at hinabol ang Great Emperor Z ng buong bilis. Kasabay nito, ang mga ilaw ng kaldero ay nagpapaliwanag sa kapaligiran at sumisipsip ng lakas na pumuno sa hangin. Natigilan ng Great Emperor Z, gusto siyang hawakan ng kaldero. Ano ang nangyayari? Bakit ako hinahabol ng kalderong iyon? Ang Great Emperor Z ay nagpatuloy sa paglipad palayo, ngunit ang kaldero ay patuloy din sa paghabol sa kanya. Hinatak ng Great Emperor Z ang isang mahabang mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, pumasok siya sa lipalas. Nagpatuloy din ang kaldero sa paghabol sa kanya doon. Naisip ni Lin Feng na tama ang hula niya. Kailangan niya ng maraming lakas ng kaluluwa para makontrol ang kaldero, kaya kung maglalabas siya ng maraming lakas ng kaluluwa, maaari niyang patayin ang Great Emperor Z. Ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay namangha nang makita nila iyon. Walang ahas na lumapit sa kaldero, lahat ay lumalayo. Nayna si Lin Feng, ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay nakakairita. Tumingon si Lin Feng pagkaraan ng ilang oras. Hindi niya hinanap si Yang Xiao, bumalik siya sa palasyo ng espiritual na katawan. Nandoon pa rin ang Mahoraga at mukhang sobrang kalmado at sanay na manatiling tahimik. Kailangan ko ng pagkakataon na mahanap ang aking pisikal na katawan at umalis, naisip ni Lin Feng. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Tahimik lang siyang nanatili doon ng ilang oras. Naging madilim sa labas.
Gusto ni Linfang na umalis ng higit sa anupaman ngunit matyaga siya. Lumipas ang isang araw at sa sumunod na araw, kasabay ng pag-alis niya noong nakaraang araw, ay bumangon siya sa himpapawid, isang huni na kumalat na siya ay lumundag at dinakma ang kanyang katawan at mabilis na inilagay sa kaldero. Iminulat ng Mahoraga ang kanyang mga mata, mukhang medyo nagulat. Ngunit ang Mahoraga ay hindi nag-alinlangan sa kaldero, sinabing walang pakialam. Maganda talaga ang pisikal na katawan na iyon. Baka gamitin ito ng ating guro balang araw, huwag itong mawala. Umikit ulit siya na parang walang nangyari. Mabilis na lumayo si Linfang, sumisipol ang hangin sa kanya sa ngayon, alam na ng lahat kung gaano kasama ang kaldero. Nang makita ng mga alagad ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang kaldero, lumayo sila na parang nasusunog ang kanilang pantalon. Tumungo si Linfang sa nag-iisang labasan mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry nang mabilis hanggat kaya niya. Sa wakas ay dumating si Linfang sa pintuan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Nang makita ng mga gwardya ang kaldero, nagulat sila, ngunit nakaalis sila. Ang kaldero ay tumawid sa pintuan at iniwan ang ministry. Nang umalis si Linfang sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, bigla siyang nakaramdam ng labis na pagbuti, na parang isang malaking kargada ang naalis sa kanyang mga balikat. Napasigaw siya ng maluwag, ngunit walang tunog na lumabas sa kaldero. Gayunpaman, alam ni Linfang na hindi pa siya ligtas. Ang Mahoraga ay napakalakas, at ang mas malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay mapanganib din. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito, o baka mahanap siya. Nang maisip iyon ni Linfang, tumaas siya at umalis ng buong pagmamadali. Ayaw niyang mapansin siya ng mga tao sa labas. Siya ay isang kaldero, kung tutuusin, at kung makita siya ng malalakas na cultivator, baka subukan nilang nakawin siya. Sa itaas ng kalangitan sa itaas ng mga ulap, si Linfang ay gumalaw ng napakabilis. Nakabunggo siya ng ilang malalakas na cultivator na gustong nakawin ang kaldero, ngunit mabilis silang napatay ni Linfang. Pagkaraan ng 3 araw, pabalik sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang espiritual na katawan ay tumigil sa pagmumuni-muni sa pag-iisa at lumabas. Nang makita niya ang Mahoraga, nagtanong siya. Munting Mahoraga, nasaan ang kaldero? Iminulat ng Mahoraga ang kanyang mga mata, na kuminang saglit. Ilang araw na itong umalis, hindi ko alam kung saan napunta. Umalis ka na ba at nagsiyasat? Sa unang araw, umalis ito at bumalik ng mabilis. Ito ay may kakayahan sa pag-iisip at tuso. Kaya naman, hindi ako masyadong nag-aalala. Sagot ng Mahoraga. Tumanggo ang espiritual na katawan, walang pag-aalinlangan, ngunit mamulong siya. Paano ang pisikal na katawan? Kinuha ng kaldero. Sagot ng Mahoraga. Lumabas tayo at tingnan. Mahinahong sabi ng espiritual na katawan. Lumabas sila ng palasyo. Mabilis, nalaman nilang umalis ang kaldero sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ilang araw bago. Ang espiritual na katawan at ang Mahoraga ay nagsimulang magkaroon ng mga pagdududa. Siguro ang kaluluwa ng katawan na iyon ay hinigop ng kaldero, iyon ang magpapaliwanag kung bakit ang katawan na iyon ay walang kaluluwa. Pas siya ng espiritual na katawan, na nakaupo sa ulo ng Mahoraga. Oo, ang kanyang kaluluwa ay maaaring binago ng kaldero. Sumimangot ang espiritual na katawan. Ayon sa prinsipyong iyon, ang kaldero ay dapat na madaling nabago ang kaluluwa ng batang iyon, lalo na't siya ay isang emperador lamang. Ngayong nawala na ang sinaunang kaldero, nagsimula na talaga siyang mag-isip na may mali. Sa paglipas ng maraming oras, ang espiritual na katawan ay natagpuan na ito ay lubhang kakaiba, at nagalit. Iniwan niya ang Celestial Remarkable Deployment Ministry, sinusubukang hanapin ang kaldero. Nais din niyang pumunta sa Godly Cloud City para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Noong araw ding iyon, isang boses na nagmumula sa langit ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang nagsabing oras na para umalis para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa Gun Ministry, ang pinuno ng grupo ay nagpadala ng ilang malalakas na cultivator upang sumama kay Yang Xiao sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ganoon din ang ginawa ng 9 Supreme Ministries. Maliban sa mga taong gustong lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, may ilan ding sama-sama para lamang manood. Si Mufang ay naging isang dumaraan na manlalakbay. Malayo sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, sa isang tiwangwang na hanay ng bundok, ilang hayop na chi ang pumupuno sa hangin. May isang kaldero sa mga ulap na may katawan sa loob. Bumaba ang kaldero, tumagos sa mga ulap. Ang hanay ng kabundukan ay higit pa sa sapat na layo kaya hindi siya mahanap ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2132, Pagbabalik. Ang kaldero ay dahan-daang bumaba mula sa langit. Nakikita ni Linfang ang maraming hayop sa hanay ng bundok sa ibaba. Bilang isang kaldero, si Linfang ay may all-around field of vision. Ang ilan sa mga hayop ay napakalakas. Nang ang sinaunang kaldero ay bumaba mula sa langit at dumaong sa bundok, maraming mga hayop ang malamig na tumingin sa kanya. Sa mga bundok, ang mga espiritual na hayop ay karaniwang gustong panatilihin ang kanilang mga anyo ng hayop, hindi nila iniisip na magkaroon ng anyo ng hayop. Gayunpaman, sila ay nasa isip pa rin at naliwanagan. Nang makita nila ang kaldero, agad nilang naunawaan na ito ay isang mahalagang kayamanan.
Ang mga hayop ay nagsimulang umungal ng mata ko. Maraming mga hayop ang tumakbo papunta sa kaldero, umuungol at sabik. Gayunpaman, ngumiti lang si Lin Feng ng malamig. Hinayaan niyang makalapit ang mga hayop at walang nagawa. Ang mga hayop ay mapagbantay. Nang makita nilang nag-iisa ang kalderong iyon at walang tao, lumapit sila. Nang gawin nila, lumitaw ang nakamamatay na mga ilaw sa paligid ng kaldero at napuno ang hangin. Hindi na makontrol ng mga hayop ang kanilang mga kaluluwa. Sinusubukan ng kaldero na sumipsip ng kanilang mga kaluluwa. Ang mga patay na hayop ay lumitaw sa tuktok ng bundok, ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip ng sinaunang kaldero. Ang 10,000 Evolutions Cauldron ay naglabas ng ilang lakas ng ebolusyon na pumuno sa hangin. Ang mga kaluluwa ng mga hayop ay nagsimulang manginig ng marahas, sinusubukang lumaban, ngunit ito ay walang silbi. Napakabilis, ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak at nabago. Napakalakas ng ebolusyon. Uri ni Lin Feng. Namangha siya. Ang mga hayop ay hindi masyadong malakas, ngunit gayunpaman, ang pagsipsip ng kanilang mga kaluluwa at pagbabago sa kanila ay isang bagay na kakaiba, at napagtanto niyang iba ito kaysa noong binago niya ang mga armas o iba pang bagay. Ang 10,000 Evolutions Cauldron ay isang mas mahusay na pilot kaysa sa kanya at madaling baguhin ang mga kaluluwa. Siya ay naging kaluluwa ng kaldero, ngunit hindi siya naging isang kaldero, maaari lamang siyang kumilos bilang kaldero. Hindi siya sumanib sa mga kaluluwang hinihigop niya sa kanila, gayunpaman. Gusto lang niyang gamitin ang mga ito para magmaneho ng kaldero. Ang mga kaluluwang iyon ay maaaring makatulong sa akin sa pagmamaneho ng 10,000 Evolutions Cauldron. Kaya't maaari bang umalis ang aking kaluluwa ngayon? Siya ay nagtaka. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang kaluluwa sa kaldero. Napakasakit. Ang kaluluwa ko ay tinatanggal. Napangisi siya nang maramdaman ang sakit. Huminto siya at naisip, kailangan ng sinaunang kalderong iyon ng aking kaluluwa upang i-deploy ang malakas na pagsabog nito. Kung ang aking kaluluwa ay umalis sa kaldero, ang ibang mga kaluluwa ay maghiwa-hiwalay, ang pagiging isang sinaunang kaldero ay hindi madali. Ang pinakamahusay na paraan ay ang sumipsip ng maraming kaluluwa ng mga hayop at gawing lakas ng kaldero. Nang mapagtanto iyon ni Lin Feng, tumigil siya sa paggalaw ng walang patutunguhan at inilayo ang kanyang katawan. Kailangan niyang pumatay ng ilang halimaw. Napakabilis, lumitaw ang isang dambuhalang tigre at tumakbo patungo sa kaldero, itinaas ang kanyang mga kuko. Siyempre, nang hinawakan niya ang kaldero, isang nakakatakot na lakas ang agad na humigop sa kanyang kaluluwa, at siya ay namatay. Kailangan kong baguhin ang lakas ng kaldero gamit ang sarili kong kaluluwa. Ang paggamit ng kaluluwa ng mga hayop upang himukin ang kaldero ay nangangailangan ng labis na lakas. Naisip ni Lin Feng. Ang kanyang kaluluwa ay ang kaluluwa ng kaldero, maaari niyang mabawi ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa ngunit hindi ang sa mga hayop, ngunit hindi ito mahalaga. Ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa ay sapat ngayon. Hindi na kailangan ni Lin Feng na manghuli ng mga hayop, automatiko silang lumapit sa kanya, tinanggap lang sila ni Lin Feng at hinigop ang kanilang mga kaluluwa. Kung makatagpo siya ng makapangyarihan at napakalakas na cultivator, hindi na niya kailangan ng tulong ni Qin Shan, ginamit na lang niya ang kaldero para salakayin sila. Naramdaman ni Lin Feng na ang mga kaluluwa ng sinaunang kaldero ay nagiging mas malakas, at nakadama ng higit na kumpiyansa. Naging excited pa siyang manghuli ng mga hayop. Nang magkaroon ng anyo ng tao ang mga hayop, ayaw niyang manghuli ng mga ito. Pero kung may anyo silang hayop, wala siyang pakialam, open season naman. Mabilis siyang kumilos, tumawid sa isang kagubatan at sinisigurado na wala siyang mapapansin. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga tunay na mapanganib na mga hayop sa kontinente, kaya kailangan niyang mag-ingat. Siya ay lumabas mula sa kagubatan at nakarating sa itaas ng isang magandang ilog, ang mga tunog ng tilamsik ng tubig na pumupuno sa hangin. Namangha si Lin Feng. Ang ilog ay medyo maganda. At isang silweta ang lumitaw ng hindi malinaw sa mga baybayin nito. Siya ay may basang itim na buhok, medyo maamo at banayad, napakaganda sa sobrang puti ng balat. At ang kanyang chi ay hindi kapanipaniwala, masyadong. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, at mukhang kanais-nais. Nang makita ng magandang babae ang kaldero, mukhang interesado siya. Mukhang makapangyarihan ang sinaunang kalderong iyon, marahil ito ay isang high-tier na Great Imperial Weapon. Nang makita siya ng kaldero, tumigil ito. Kakaiba. Ang babae ay lumabas sa tubig. Siya ay may isang perpektong katawan, ganap na walang kamali-mali, at ang kanyang mga damit ay transparent. Sa kabutihang palad, si Lin Feng ay isang kaldero, kaya siya ay may mga iniisip, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nag-react dahil siya ay isang kaldero sa sandaling ito. Ang ganda ng selyo. Naisip niya nang makita ang kwintas na may selyo sa pagitan ng kanyang mga dibdib. Ito ay mukhang napakabuhay. Biglang tumawa ang babae, bumungad sa kanya ang isang robe at naglabas siya ng mainit na chi, natuyo agad ang kanyang damit. Tumingin siya sa kaldero at ngumiti. Isa kang malazwal na kaldero. Mayroon ka bang parehong kakayahan sa pag-iisip gaya ng isang tao? Halos pawisan si Lin Feng. Ano kaya ang iisipin ng babae kung malalaman niyang lalaki siya? Ikaw ay isang kaldero na walang master. Malumanay na tanong ng babae kay Lin Feng. Ang kanyang ngiti ay napakaganda. 2 beses lang umikot si Lin Feng na parang sinusubukan niyang iling ang kanyang ulo, at ang babae ay mukhang bigo.
Kawili-wiling kaldero, alam mo ang sarili mo, ngunit sa kasamaang palad, mayroon kang master. Kung hindi, kinuha na sana kita at sabay nating ginalugad ang mundo. Si Lin Fang ay hindi nakaimik. Karamihan ay dahil hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimulang umungol ang isang bagyo, na puno ng hayop na chi ang hangin at tumaas sa kalangitan. Nakakunot ang noo ng babae habang naglalabas ng malamig na chi. Hindi na siya masyadong mabait at maamo. Nagulat si Lin Fang sa bilis ng pagbabago ng kanyang kilos. Ito ay mabuti na siya ay isang kaldero. Kung naging lalaki siya, hindi niya makikitang ngumiti ito, nakita na lang niya itong galit na galit. Ang mga makapangyarihang hayop ay sumugod. Ang pinuno ng grupo ng mga hayop ay may anyo ng tao at nakatitig ito sa babae. Tiningnan niya ito ng malamig at kahanga-hanga ang bestial chi nito. Kunin mo siya. Malamig na utos ng lalaking iyon. Nagsimulang tumakbo ang mga halimaw sa kanya, na nagpanginag sa lupa at langit. Ang lakas ng stampede ay nagpanginag pa kay Lin Fang. Mukha silang mabangis at makapangyarihan. Gayunpaman, naglabas lang ng malambot na espada ang babae bilang tugon. Siya ay napakabilis, hindi nakikita at hindi nakikitang chi na pumupuno sa hangin. Nakita lang ni Lin Fang ang pagtalsik ng dugo, at sa isang kisap mata, lahat ng mga hayop ay patay na. Inilagay niya ang kanyang malambot na espada sa lalamunan ng pinuno, tumutulo ang dugo mula rito. Gaano kabilis. Ang kanyang mga pag-atake ay napakatumpak. Pinatay niya ang mga hayop na iyon sa isang hampas ng espada sa bawat pagkakataon. Puri ni Lin Fang. Inalis ng babae ang kanyang espada at naalala ang kanyang chi. Umislap ang silweta niya. Gama pa siya sa harap ng kaldero at hinimas-himas ito. Nagulat si Lin Fang. Ha? Nahihiya ka? Tanong ng babae na nakangisi sa kanya. Ang kanyang magagandang mata ay patuloy na kumikislap, mukhang interesado siya sa kaldero. Pinagpatuloy niya ang paghaplos dito at ngumiti. Ha? Pisikal na katawan ka at maraming deployment marks. Sino ang iyong Panginoon? Sa kasamaang palad, hindi kita may sama, masaya sana. Magkita tayong muli. Pagkatapos, ang babae ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Ang bilis naman, sino siya? Namangha si Lin Fang. Siya ay may parehong antas ng paglilinang sa kanya, at napakalakas. Bamantong hininga si Lin Fang. Napakaraming henyo sa Godly Clouds. Hindi ito masyadong pinag-isipan ni Lin Fang. Siya ay sumipsip ng higit pang mga kaluluwa ng mga hayop at sa wakas ay huminto pagkatapos maabot ang isang tiyak na punto. Ang kaldero ay naglalaman ng napakaraming kaluluwa ngayon. Naramdaman ni Lin Fang na magiging mas madali para sa kanyang kaluluwa na umalis sa kaldero ngayon. Kahit na masakit, sa wakas ay nagawa ni Lin Fang na umalis sa kaldero at bumalik sa kanyang katawan, na nasa loob pa rin ng kaldero. Ang kanyang pisikal na katawan sa kaldero ay dahan-daang tumayo. Siguradong masakit ang kanyang mga kalamnan pagkatapos ng ilang araw na patay. Huminga siya ng malalim at ninanamnam ang muling pagbabalik sa kanyang katawan. Bamulong siya. Sa wakas nakabalik na ako. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2133, pagdating sa bayan. Ang makadiyos na ulap ay ang sentro ng kontinente ng Siyam na ulap, at may mga hangganan sa 8 iba pang mga rehiyon. Napawak noon. Mahirap isipin kung gaano ito kalawak, at imposibleng malaman kung gaano karaming mga naninirahan doon. Ang Godly Cloud City ay nasa gitna ng rehiyon. Ito ay isang sikat na lugar. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon doon, lalo na para sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap. Ang mga tao mula sa 12 distrito ng Godly Cloud City ay naroon upang batiin sila. Silangan ng Godly Cloud City at hanggang sa langit, ay mga grupo ng mga cultivator. Ang iba sa kanila ay nakasakay sa mga hayop, ang iba sa kanila ay lumilipad sa mga ulap, ang iba sa kanila ay nasa lupa, ang iba sa kanila ay mabagal pa sa paglalakad. Ang iba sa kanila ay nag-iisa, ang iba sa kanila ay magkakagrupo, ngunit ang mga tao ay hindi huminto. Kasabay nito, mula sa ilalim ng lawa, may nagtaas ng ulo at nakita ang napakaraming tao sa paligid at itaas nila. Kanina pa nagsimula, araw-araw, sa gabi, sa anumang oras ng araw. Ang bilang ng mga tao mula sa 12 lungsod na dumating ay hindi kapanipaniwala. Ang mga lungsod ng makadiyos na ulap ay gumawa ng isang pampublikong anunsyo. Ang mga taong hindi emperador ay hindi makapunta sa 12 lungsod ng Godly Cloud City. Kasabay nito, kailangan nilang kumuha ng isang maliit na pagsusulit upang makapasok sa lungsod. Nais ni Godly Clouds na alisin ang ilang tao. Kung hindi, hindi ma-accommodate ng lungsod ang lahat. Bawat daang taon, ito ay ang parehong bagay doon. Maraming tao ang pumunta doon, determinadong magtagumpay. Bawat daang taon, maraming mga henyo ang nagtitipon sa makadiyos na ulap. Gaano kasigla? Bulong ng isang matanda sa sandaling iyon, sa langit. Nasa tuktok siya ng Huangqi layer, ngunit pakiramdam niya ay maliit siya doon. Ang lahat ng mga cultivator sa kalangitan ay pawang mga emperador sa tuktok ng Huangqi layer o mga Great Emperor. Lahat sila ay napakalakas. Lolo, napakaraming napakalakas na cultivator. Bulalas ng isang dalaga ng Huangqi layer sa mahinang boses. Sa kanyang nayon, siya ay tinuturing na napakalakas, sinabi ng mga tao na siya ay isang henyo. Inabot sila ng isang taon bago makarating dito. Napagtanto niya na ang lahat ay napakalakas dito. Oo,
Aking munting babae, ang aming maliit na nayon ay hindi lamang ang lugar kung saan makakatagpo ka ng napakalakas na cultivator. Sa Godly Clouds, mayroong milyon-milyong mga henyo. We have to be discreet and avoid fighting anyone. Sagot ng matanda, ang ganitong uri ng lugar ay mapanganib, mas mabuting huwag masaktan ang sinuman. Hindi malalaman ng isang tao, ang ilang mga tao ay maaaring maging napakalakas at pumatay sa iyo. Huwag kang mag-alala, lolo. Bakit ako makakasakit ng sinuman? Bulong ng dalaga. Ang mga taong tulad mo ay pumunta sa Godly Cloud City upang mawalan ng mukha. Sabi ng isang hindi kalayuan sa kanila. Isang grupo iyon ng 5 kabataang lalaki, na pinagtatawanan sila. Tumalikod ang matanda at ang dalaga, nagulat sila, kasasabi pa lang nila na wala silang sasaktan at biglang may sumubok sa kanila. She just gulped it down, though. Bata, aalis na tayo. Sabi ng matanda sa dalaga, hindi pinansin ng mga taong iyon. Aalis. Ang ganda ng babaeng yan, hayaan mo akong tulungan siyang protektahan. Sabi ng isang nakangiting binata. Pinalibutan ng 4 ang matanda, lahat sila nakatitig sa dalaga. Narinig na nila ang usapan ng matanda at ng dalaga, kaya alam nilang mula sa maliit na lugar ang dalawang iyon. Napagpasyahan nilang hulihin siya. Siyempre, ito ay isang maliit na bagay lamang na nangyari sa ilang mga tao na dumating sa lungsod. Maraming tao ang nanatiling maingat at hindi gustong makasakit ng damdamin ng sinuman, marami pang iba ang nagtangkang manggulo ng walang dahilan. Mayroong lahat ng uri ng mga tao, at kung minsan ang mga bagay ay hindi maiiwasan. Kung saan maraming tao, laging may gulo. Siyempre, marami rin ang nagplano laban sa iba. Isang espada ang tumawid sa kalangitan at bumaril patungo sa isa sa mga binata. Ang hangin ay napuno ng layunin ng sword. Natigilan ng mga masasamang binata nang makita iyon. Tumingon sila at nakita ang isang binata, tulad nila, na nakasakay sa isang halimaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Napuno ng hangin ang kanyang layunin sa sword. Kanina lang niya ginawa ang pag-atake ng espadang iyon. Kumikinang ang mga ilaw ng espada, parang huminto ang oras. Ang mga binata ay nawala lahat sa mga ilaw ng espada. Sila ay malas. Nakabunggo sila ng isang binata na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng manatiling maingat, ngunit kahit na pinatay niya ang mga tao sa malamig at hiwalay na paraan, tila mayroon siyang kaunting katarungan at katwiran. Nadama ni Lin Feng na ang kanyang pakiramdam ng katarungan at katwiran ay hindi masyadong nabuo, dahil nakapatay siya ng napakaraming tao. Ang mundo ng paglilin ay malupit. Upang maging malakas, kinakailangan na pumatay ng mga tao. Si Lin Feng ay walang pagbubukod. Ngunit saglit lang, para sa katarungan at katwiran, nakapatay na naman siya ng ilan pang tao. Isang gwapong binata lang ang nakita ng matanda at ng dalaga, mukhang palaisipan at hindi moari. Siya ay nakamount sa isang apoy na leon, na mukhang napakabangis. Ang Fire Lion ay kamukha ni Qiyong-chi, kaya nakuha ito ni Lin Feng sa hanay ng bundok. Natakot ang matanda nang maramdaman niya ang chi ng Fire Lion. Anong antas ang hayop na iyon? Isip ng matanda. Tumangala siya kay Lin Feng at yumuko. Maraming salamat sa pagligtas sa amin, guro. Sa kanyang mga mata, ang binatang ito ay kailangang maging isang disipulo mula sa isang mayaman at makapangyarihang angkan. Siya ay napakalakas, may talento, may makapangyarihang hayop, at sa kaunting pag-atake ng espada ay agad niyang napatay ang ilang mga kabataang lalaki na kapareho ng edad. Sila ay kabilang sa dalawang magkaibang mundo. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, "Gaano kalakas?" "Wala lang talaga." Tumiti si Lin Feng. Siya ay tumingin medyo kahanga-hanga. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi katakataka na ang binatang ito ay napakalakas, siya ay may ganap na kakaibang personalidad sa mga taong pinatay niya. Naisip pa rin niya na si Lin Feng ay isang napakalakas na henyo mula sa isang mayaman at makapangyarihang angkan. "Salamat sa kaunting pagsisikap mo, nailigtas mo kami ng apo ko." Mapagpakumbabang sabi ng matanda. Alam niyang kung hindi sila tinulungan ng binata ay kinidnap na sana ang kanyang apo at pinatay. "Hindi ko matitiis ang anumang bagay na nangyayari sa harap ko," tiniyak ni Lin Feng sa kanya. "Sa harap natin ay ang silangang pasukan ng 12 lungsod, tama ba?" "Talaga, malapit na tayo," sabi ng matanda na tumanggo. "Halika." Tumiti si Lin Feng. Maganda ang mood niya. Nagulat ang matanda at mukhang excited ang dalaga, tumalon siya sa halimaw at ngumiti ng matamis. "Salamat, brother." "Maraming salamat, guro, patawarin mo ang aking apo, siya ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. Huwag mo siyang sisihin." Magalang na sabi ng matanda. Kahit na ang cultivation level ni Lin Feng ay katulad sa kanya, alam niyang hindi siya makakalaban sa espada ni Lin Feng. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na tawagin siyang kapatid ng kanyang apo. Kailangan niyang manatiling mapagbantay. "Ayos lang, tawagin mo na lang akong Lin Feng, mister." Ang batang babae ay mabait, at ako ay bata pa. Maaari niya akong tawaging kapatid. Magalang na sabi ni Lin Feng. Nag-make face ang dalaga at tumawa ang matanda, tumalon din sa fire line. Hindi siya nag-aalala na may gagawin si Lin Feng sa kanila o humiling ng anuman. Masyadong malakas si Lin Feng. Hindi na niya kailangan paakyatan ang kanyang leon para maakit sila. Nalaman niyang pinagkakatiwalaan niya ang binata, tiyak na tapat ito at mabait. Ang leon ng apoy ay mabilis na sumulong, ang kanyang bestial chi ay pumupuno sa hangin sa kanilang paligid.
Sa kalangitan, maraming tao ang kakaibang nakatingin sa halimaw, nagtataka sa lakas nito. Tulad ng matandang lalaki, inisip ng lahat na ang binata ay dapat mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya, o, hindi siya magkakaroon ng ganoong kalakas na hayop kahit na siya ay cultivator pa rin ng Huangqi layer. Ang Fire Lion ay isang great imperial beast. Nang makuha ito ni Lin Feng, kailangan ng matinding pagsisikap. Sa wakas, sumuko ang leon. Hindi katakataka na ang mga tao ay may parehong mga iniisip tulad ng matanda. Brother, galing ka sa isang lungsod malapit sa Godly Cloud City. Tanong ng dalaga. Hindi. Galing ako sa Dark Knight region. Sagot ni Lin Feng. Kumislap ang magagandang mata ng dalaga. Ang layo. Galing ka talaga sa ibang rehiyon. Ang madilim ba na rehiyon ng gabi ay kapareho ng makajos na ulap. Ang parehong layunin ay maaaring maabot gamit ang iba't ibang mga ruta. Ang Dark Knight region ay hindi gaanong komplikado. Walang milyon-milyong mga angkan ang nag-aaway at nakikipagkompetensya sa lahat ng oras. Ang average na lakas ay mas mababa din kaysa sa Godly Clouds. Ang Godly Clouds ay nasa gitna ng kontinente, kaya syempre ito ang pinakamakapangyarihang rehiyon. Ngunit nang galing ka sa Dark Knight region, at napakalakas mo, kapatid. You must be an incredible public figure. Titi ng dalaga. Malayang nag-uusap ang tatlong tao bago sila makarating sa silangang tarangkahan. Ang mga taong lumilipad lahat ay dumaong doon. Ang mga tao ay kailangang dumaan sa tarangkahan, ang pagpasok sa lungsod habang lumilipad ay ipinagbabawal. Nasa Eastern Gate tayo, ang pinakamahalaga. Kapag tumawid ka sa gate, nasa bayan ka na talaga. Sana hindi pa tayo huli. Sabi ng matanda habang nakatingin sa gate. May bakanteng space gate doon, at natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Maraming tao ang nagkukumpulan doon. Ang ilang mga tao ay nagawang tumawid sa tarangkahan, habang marami pang iba ang tinanggihang makapasok. Umalis ka na, pwede ka nang umalis. Tumiti si Lin Feng. Tumanggo ang matanda. Medyo talented ang apo ko, susubukan ko muna, at kung makapasok ako, siguradong autorisado din siyang pumasok. Pagkatapos, naglakad ang matanda sa gate ngunit sa kasamaang palad, siya ay tinanggihan ng pag-access, siya ay bumalik na nabigo at sinabi. Kami ay naglalakbay sa loob ng 1 taon, at sa kasamaang palad, ako ay tinanggihan na pumasok. Wag na lang, let's walk around the city and enjoy the landscapes. Sabi ng dalaga para pasayahin siya. Ayaw niyang pumunta sa lungsod nang wala ang kanyang lolo. Ihahatid kita, sabi ni Lin Feng, pinakawalan ng chi sa paligid ng 2 tao. Pinapasok niya sila sa kanyang daigdig ng mga kirito. Umakyat siya sa tarangkahan kasama ang leon, tumawid sila at pumasok sa gitnang lungsod ng kontinente ng siyam na ulap. Muling lumitaw ang matanda at ang dalaga, ngayon ay nasa loob ng lungsod. Habang nakatayo sila roon, malayo na si Lin Feng at ang Fire Lion. Wala na silang oras para mag-react sa nangyari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2134, Kasanayan. Ang Eastern Town ay nasa silangang bahagi ng Godly Cloud City, kaya ang pangalan. Ito ay isang distrito lamang sa loob ng lungsod ngunit ito ay napakalaki pa rin. Mayroong milyon-milyong angkan at iba pang uri ng maimpluwensyang grupo. Nahati rin ito sa maraming subdistrito. Ang sitwasyong pampulitika ay komplikado. Siyempre, may ilang mga grupo sa itaas na tumingin sa iba pang bahagi ng lungsod. Ang pinakamalakas na grupo ay malamang na sinuportahan ng mga dambana, kaya mahalaga sila para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Pagkatapos ng lahat, ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay nasa loob na bahagi ng Godly Cloud City. Hindi lahat ay maaaring pumunta doon, at hindi lahat ay maaaring lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. May bilyon-bilyong tao kung gayon, at ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay hindi gaanong kawili-wili. Eksakto para sa kadahilanang iyon, sa bawat oras na ang isang shrine ay nag-organisa ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, ang pinakamalakas na grupo ng 12 lungsod ay kailangang maging mahigpit at suriin ang mga potensyal na kalahok. Siyempre, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, kapag ang mga tao ay dumating sa Godly Cloud City, palagi nilang napagtanto na ito ay isang misteryosong lugar, isang banal na lugar para sa paglilinang. Ang Godly Cloud City ay kailangang maging isang hindi kapanipaniwalang lugar dahil doon naganap ang meeting of the Continent of the Nine Clouds. Mas madaling manatiling up-to-date sa mga balita doon. Pinalaya na ni Lin Feng ang matanda at ang kanyang apo sa bayan. Sa paggawa nito, malamang na napansin siya ng ilang tao, kaya kailangan niyang umalis ng mabilis. Mabilis siyang umalis at ngayon ay naglalakad sa main road. May mga tao sa paligid. Si Lin Feng ay patuloy na lumilingon sa paligid, na may milyon-milyong iniisip. Ilang taon na ba siyang nagsasanay sa paglilinang? Sa simula pa lang, hindi niya akalain na maglalakad siya sa gitnang lungsod ng kontinente ng siyam na ulap balang araw, ang Godly Cloud City. Ang pinakasentro ng kontinente, napakahusay. Laming-galing si Lin Feng sa paligid, napansin ng maraming tao na mukhang misteryoso at hindi maarap. Ang mga emperador ay mukhang mga insekto dito, napakahina. Karamihan sa mga bata ay mga emperador na rito, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Lin Feng.
Ngunit nang makita niya ang mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye, naunawaan din niya na mas maraming mapagkukunan ang mga ito kaysa saan man sa mundo. Nasa tuktok siya ng Huangchi layer, at para sa antas ng cultivation na iyon, maraming kapakipakinabang na item sa mga tindahan sa paligid niya. Marami ring mga auction house. Ang makapangyarihang mga angkan sa mga lungsod na iyon ay mayroon ding hindi kapanipaniwalang mga bagay. Tumingin si Lin Feng sa mga tao sa paligid niya. Marami rin sa kanila ang nagmamasid sa kanya. Siyempre, mas maraming tao ang talagang tumingin sa kanyang napakalaking fire lion. Para sa maraming tao, ang leon na iyon ay mukhang mas hindi kapanipaniwala kaysa kay Lin Feng. Ang hayop ay isang great imperial beast at si Lin Feng ay isang emperador lamang. Ngunit nanatiling maingat ang mga tao. Walang nagtangkang sakta ng sinuman. Nasa Godly Cloud City sila, hindi sa labas. Nang hindi alam ang background ng isang tao, ang pinakamahusay na pagpipilian ay hindi sakta ng loob niya. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong lumahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds? Tanong ni Lin Feng. Kahit na hindi niya alam ang eksaktong detalye, alam niyang imposibleng pumunta sa pulong at direktang makasali. Kailangang magkaroon ng proseso ng pagpili, kung hindi ay magtatagal ang pagpupulong. Kailangang gawin ng isang pagsasala. Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad sa lungsod, tinatamasa ang mga tanawin. Isang open-air restaurant ang lumitaw sa kanyang field of vision, na maraming tao ang nag-uusap sa terrace. Tumiti si Lin Feng at naglakad palapit. Ang mga restaurant ay perpektong lugar upang malaman ang balita. Pumunta si Lin Feng sa isang mesa at nakinig sa pinag-uusapan ng mga tao. Nalaman niya ang ilang mahahalagang balita sa Godly Cloud City. Halimbawa, isang napakalakas na kabataan mula sa isang angkan ng mga alchemist ang nakipaglaban sa ilang dayuhan. Nakipagpustahan sila sa pellets at nakakagulat na nanalo ang mga dayuhan. Maraming tao ang nagulat. Ang clan ay sikat sa Godly Cloud City, at ang kanilang mga kabataan ay napakalakas, ngunit ang nakakagulat, ang kanilang kabataang clanman ay natalo. Sinadya raw nilang lumaban muli para may ibang mukha. Pagkatapos noon, narinig niyang nag-uusap ang mga tao tungkol sa mga kabataang iyon na humamon sa batang alchemist mula sa Godly Cloud City. Sila ay talagang mula sa isang napakalakas na angkan ng mga alchemist mula sa Red Clouds. Sila ay napakalakas, ambisyoso, at mapagmataas, at nang ahas na hominin ang napakalakas na cultivator mula sa Godly Cloud City. Ginawa nilang mas prestihiyoso ang Red Clouds. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng dako sa Godly Cloud City, at maraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Siyempre, pinag-usapan ito ng mga tao dahil sobrang lakas ng magkabilang panig. Sa totoo lang, maraming dayuhan ang naghamon sa mga tao mula sa Godly Cloud City. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City ay likas na mapagmataas at mayabang. Matagal nang umiral ang kanilang mga angkan sa Godly Cloud City. Karamihan sa mga dayuhan ay hindi nang ahas na hamanin ang mga tao mula sa Godly Cloud City. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang mga taong pumunta sa Godly Cloud City ay napakalakas at may talento, at ang ilan sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Ang kanilang mga angkan ay pambihira sa ibang mga rehiyon ng kontinente. Naiintindihan ni Lin Feng ang mga bagay na iyon. Kung sino man ang sumubok na pukawin si Wu Ju, ang 13 Young Beastmasters mula sa Animal District, Chun Qiu, o Saint Tianhan sa Godly Cloud City, susuko ba sila sa kahihiyan? Ang pinakamagandang gawin ay protektahan ang sarili, ngunit hindi ang patayin ang mga kabataan mula sa makapangyarihang mga angkan ng Godly Cloud City. Kung ang kanilang mga kabataan ay hindi namatay, kung gayon ang kanilang mga angkan ay maaaring magsabi ng kahit ano, alinman. Sa restaurant, pinagsisihan ni Lin Feng na hindi niya pinalabas ang yuyu. Ikaw ay nasa kanyang mundo ng espiritu kasama ang kanyang pamilya na nagpapahinga minsan, nagsasanay siya ng paglilinang upang patatagin ang kanyang pundasyon. Kung tutuusin, hindi pa niya naabot ang ganoong antas ng cultivation na umaasa sa sarili niyang kakayahan, pinagkalooban siya nito ng mga kapangyarihan, isang nakakatakot na malakas na cultivator ang nagsakripisyo ng sarili para sa kanya. Kinailangan niyang patuloy na magtrabaho sa kanyang paglilinang upang patatagin ito. Sa pagkakataong ito, ang Destiny Shrine ang namamahala sa pag-aayos ng meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang 20 bayan ay pumili ng 4 na grupo ng impluensya bilang entrada. Ang mga piling tao ay may kakayahan na lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Magkakaroon ng maraming henyo mula sa Ancient Holy Clans. Siyempre, napakaraming malalakas na cultivator sa Godly Cloud City, hindi mo maaaring maliitin ang alinman sa kanila. Kung isang grupo lang ang pumili ng mga kandidato, hindi ito gagana. Kung pupunta ka sa iba't ibang grupo, maaari ka nilang irekomenda o hindi. Maraming tao ang matatanggal. Oo, ngunit ang mga hindi pinili ng shrines ay hindi masaya. May ngumiti. Ang tinutukoy mo ba ay ang Deva Mara Thunder Clan? Tanong ng isang tao. Siyempre. Malakas talaga ang Deva Mara Thunder Clan. Sila ay palaging isang malakas na grupo ng Eastern Town. Sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Gayunpaman, hindi sila pinili ng shrine, kaya sila ay nabigo. Ang isang angkan na umaasa sa pisikal na lakas ay hindi magtagumpay. Hindi sila pinansin, normal lang iyon. Malamig na sabi ng isang tao. Maraming tao ang humajijak, ngunit hindi siya kinontra.
Ang mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan ay may nakakatakot na pisikal na lakas. May umuugong na tunog, na ikinagulat ng lahat. Tumingon sila at may nakita silang nakasuot ng itim na balabal. Mukha siyang galit na galit at naglabas ng makapangyarihang chi na pumuno sa hangin. Bastos talaga. Malamig na sabi ng taong iyon. Pinili ng Destiny Shrine ang mga tao ayon sa gusto nila, hindi ibig sabihin ay hindi sapat ang lakas ng mga angkan na hindi nila napili. Kung maglakas loob kang magsalita muli dito, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Ang kanyang mga buto at kalamnan ay naglalabas ng mga kaluskos na tunog. Sinipa niya ang isang mesa, na agad na sumabog sa alikabok. Siya ay mula sa Deva Mara Thunder Clan. Sumimangot ang karamihan. Nakaramdam ng panginginig ang mga kausap lang. Wala na silang lakas ng loob na magsalita. Masyadong makapangyarihan ang Deva Mara Thunder Clan. Ano? Bawal mag-usap dito. Sabi ng iba sa sandaling iyon. Mukha siyang bestial at malamig sa yelo, at hawak pa rin niya ang baso niya. Siya ang pamuna sa Deva Mara Thunder Clan. Naisip ng karamihan. Ang taong mula sa Deva Mara Thunder Clan ay tumingin sa kanya at malamig na sinabi. Aling angkan ng hayop ang may mga mababanggas na maliliit na hayop? Hayop. Napatingin ang karamihan sa binata. Ibinaba ng lalaki ang kanyang baso. Mukha talaga siyang halimaw. Ipakita sa akin kung gaano kalakas ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan. Sabi ng lalaki habang tumatayo. Tumalon pa sulong ang binata ng Deva Mara Thunder Clan, lumapot ang hangin habang sumisigaw siya ng malakas. Nakasindak ang mga ilaw ng kalpa. Ang mga itim na arko ng kuryente ay lumipat patungo sa hayop ng buong bilis, tulad ng milyon-milyong ahas. Napakalakas ng chi, agresibong kasanayan iyon. Isang baluti na gawa sa kaliskis ang lumitaw sa paligid ng hayop na binata. Siya ay mukhang mabangis, at ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapani-paniwala. Isa siyang dragon rhinoceros. Nagbanggaan ang dalawang mandirigma, pinawi ng kanilang mga enerhiya ang kalangitan. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga labanan kanina, hindi nila akalain na makikita nila ito ng ganoon kabilis. Tahimik na namangha si Linfang. Tumangala siya sa langit at nakita ang nakakasilaw na mga ilaw ng kalpa. Kalpa Indestructible Deva Mara Skill. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Ang Deva Mara Thunder Clan ay nagpraktis ng parehong kasanayan sa kanya, o mas tiyak, ang kasanayang pinag-aaralan niya ay malamang na nagmula sa angkan na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2135, pagkabalisa. Pinanood ni Linfang ang labanan. Napagtanto niya na ang cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay nagpractice ng Kalpa Indestructible Deva Mara skill at mas nakabisado ito kaysa sa kanya. Kahit na siya ay nagpractice ng kasanayan, mayroon lamang siyang bahagi nito. Sa layer ng Dichi, hindi na niya ito magagawang sanayin pa. Bihira din siyang umasa sa mga kasanayan sa pakikilaban. Siya ay umasa sa mga kasanayan upang mag-level up, at upang mapabuti ang kanyang lakas at lakas ng kaluluwa. Ngunit iba ang cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Mayroon siyang advanced na kaalaman at pag-unawa sa Kalpa Indestructible Deva Mara na kasanayan. Maraming detalyeng hindi alam ni Linfang. Ang taong iyon ay gumamit din ng ilang mga espesyal na kapangyarihan at mga espesyal na uri ng lakas mula sa kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang Deva Mara Thunder Clan ay ang clan na lumikha ng Kalpa Indestructible Deva Mara, at hindi makakalaban ni Linfang sa kanila. Siyempre, hindi gaanong umasa si Linfang sa mga kasanayan. Nakakatakot din ang mukhang hayop na binata. Mahusay din ang kanyang pisikal na lakas, kaya hindi siya natakot sa kanyang kalaban. Ang kanilang labanan ay nagpang-inag sa lupa at langit. Nakuha nito ang atensyon ng maraming tao, na sumugod para manood. Ito ay miyembro ng Deva Mara Thunder Clan laban sa isang miyembro ng Rhinoceros Head Clan. Nakilala ng maraming tao ang dalawang mandirigma. Ang Deva Mara Thunder Clan ay isang clan mula sa Eastern Town sa Godly Cloud City, sikat na sikat sila dito. Ang mga miyembro ng Rhinoceros Head Clan ay halo-halong, mayroon silang mga katangian ng tao at hayop. Sila ay brutal at napakalakas. Sinasabi ng lahat na ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay may hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, ngunit sa palagay ko ay hindi sila kasing lakas ng iniisip ng mga tao. Bulong ng isang tao. Maraming tao ang napalingon at napatingin sa kausap lang. Siya ay bata pa at nakasuot ng magagandang damit. Sila na, mahilig silang mag-usap ng walang kabuluhan tungkol sa mga mahahalagang bagay. May natutuwang muso. Nakilala ng lahat ang binata. Ang Pellet Kings Clan, ang mga taong iyon ay napakalakas na alchemist, ngunit kamakailan lang, nawala ang isa sa kanilang mga miyembro. Ngayon gusto nilang mabawi ang mukha, naisip ng karamihan. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kanila sa Eastern Town ng Godly Cloud City. Ang Pellet Kings Clan ay isang king clan at hindi gustong mawalan ng mukha. Kaya kinailangan nilang pukawin, labanan, at ibalik ang mukha. Maaaring walang pakialam ang mga pinuno ng Pellet Kings Clan sa mga laban ng mga kabataan, ngunit ang kanilang mga kabataan ay ipinagmamalaki at hindi matanggap ang kanilang pagkatalo. Nang marinig ni Linfang ang mga taong iyon, naintindihan niya ang mga kabataang iyon mula sa Pellet Kings Clan, agad siyang naisip. Ang kaluluwa ni Mo Chen ay hindi ganap na gumaling. Kailangan din ni Saint Chin siya ng hindi kapani-paniwalang lunas para gumaling. Baka matulungan siya ng clan na iyon.
Gayunpaman, ang pagkuha ng gamot mula sa Pellet Kings clan ay hindi magiging madali. Kung sinubukan ng isang ordinaryong tao na lumapit sa kanila, malamang naiisipin ng taong iyon na sinusubukan nilang samantalahin sila at ang kanilang mga mapagkukunan. Lalong lumakas ang labanan. Ang cultivator ng Devamara Thunder Clan ay napapaligiran ng mga ilaw ng Devamara Kalpa. Ang nakakatakot na mga ilaw ng Kalpa ay walang tigil na bumaba mula sa langit at nagpasigla sa kanya. Hiniram niya ang lakas ng Kalpa Lights para lumaban. Parang lumalakas siya at lumakas. Ganyan ang kakilakilabot na makukuha ng Kalpa Indestructible Devamara skill kapag mayroon ka ng buong set, naisip ni Linfang. Wala siyang full set, may parte lang siya. Ngunit marami pa rin siyang nakinabang mula rito. Ang binata ng Rhinoceros Head Clan ay napakalakas, ngunit sa huli ay natalo siya. Siya ay nawasak at umubo ng dugo. Tumingin siya sa kanyang kalaban at sinabi, "Sa susunod, magkakaroon tayo ng pagkakataon na lumaban muli." Galit na galit, umalis siya sa lugar. Napatingin ang karamihan sa binata ng Devamara Thunder Clan, puno ng paghanga ang mga mata ng maraming tao. Napakalakas niya. Hindi nakakagulat na hinangaan ng lahat ang kanilang angkan. Ang kanilang demon skills ay kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, tumingin ang binata sa mga miyembro ng Pellet Kings Clan at ngumiti ng matamis. Ang mga natalo ay naglakaslob na pag-usapan ng tungkol sa akin. Nakakatawa. Ganoon ba, mayroon kang makapangyarihang pisikal na katawan, kaya ano? Wala kang alam sa spells. Sabi ng isang binata ng Pellet Kings Clan, humakbang pasulong. Excited ang lahat. Ang binatang ito mula sa Pellet Kings Clan ay may lakas ng tuktok ng Huang Chi layer at itinuturing na napakalakas sa loob ng kanyang sariling clan, ang kanyang pangalan ay Wang Sheng. Wang Sheng, gusto mong lumaban sa akin para mabawi ang iyong mukha. Bakit hindi ka pumunta at hanapin si Lei Dongtian? Sabi ng binata ng Devamara Thunder Clan. Alam niyang napakalakas ng cultivator na ito, isa siya sa pinakamahuhusay na kabataan ng Pellet Kings Clan. Maging ang kanyang pisikal na lakas ay kahanga-hanga. Gagawin ko kapag may pagkakataon. Tungkol sa pagkatalo last time, aksidente lang. Kung nandoon ako, hindi tayo matatalo, lalo na sa isang taong mula sa Red Clouds. Walang pakialam na sabi ni Wang Sheng. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang apoy. Ang hangin sa paligid niya ay naging napakainit, ang kanyang braso ay naging apoy, at may mga bitak sa kanyang balat. Medyo nakakatakot ang itsura niya. At saka, gagamit ako ng physical strength, hindi fire or pellet techniques, kaya para sa isang tulad mo, ang pakikipaglaban sa akin gamit ang physical strength ay dapat madali. Tumiti si Wang Sheng. Ngayong sinabi na niya iyon, hindi na makatanggi ang binata ng Devamara Thunder Clan. Malamig niyang sinabi, "Sige, susubukan namin." Siya ay tumaga at ang lakas ng Devamara Kalpa ay bumaba mula sa langit at hinampas ang kanyang braso. Ang kanyang braso ay naging itim, na puno ng mga ilaw ng demonyo. Ang ilang Devamara Kalpa na kidlat ay tumama rin sa kanya ng walang tigil. Kumalat sa hangin ng mga kaluskos at sizzling na tunog. "Aatake ako." Si Wang Sheng ay naging isang sinag ng liwanag, na tila isang shooting star. Ang ilang mga tao ay nadama na sila ay naghahalusinate. Bumagsak ang mga bolang apoy sa malakas na cultivator mula sa Devamara Thunder Clan, at sinuntok niya sila. Ang cultivator ng Devamara Thunder Clan ay pinilit na palayo at hinayla ang isang mahabang mukha. Ang kanyang braso, at lalo na ang kanyang kamao, ay nakaramdam ng sobrang sakit. May kung anong lakas pa ang tumagos sa braso niya. Hindi yun pisikal na lakas, iyon ay pandaraya lamang. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Linfang at nakita ang dalawang lalaki at dalawang babae. Mukha silang galit na galit. Bakit? Tumiti si Linfang at tinanong ang mga taong iyon. Sabi niya, gagamit siya ng physical strength, pero lihim siyang gumamit ng fire energy. Kinokontrol ng mga alchemist ang fire daw, napakalakas nito. Ang paggamit ng pisikal na lakas laban sa kanila ay mapanganib, at madaling masugatan. Malamig na paliwanag ng isang binata. Hindi siya bamulong, naririnig siya ng lahat. Ang mga puting damit ng grupo ay lumipad sa hangin. Sila ay mukhang napakalakas at hindi pangkaraniwang, likas na marangal. Hindi naman sila mukhang ordinaryong tao. Hindi sila maglalakas loob na magsalita ng ganoon kung ito ang kaso, gayunpaman. Gaya ng inaasahan, tumingin si Wang Sheng sa kanila at sinabi. Sila na, sabay-sabay na humakbang ang mga kabataan ng Pellet Kings Clan at naglabas ng malamig na enerhiya. E ano ngayon? Gusto mo bang subukang muli at ihambing ang aming mga kakayahan sa medisina? Noong nakaraan, natalo ka, at ngayon ay hinamon mo ang isang tao at sinabi mong gagamit ka ng pisikal na lakas, ngunit sa huli ay hindi mo ginawa. Walang takot na humakbang silang apat at napuno ng hangin ng chi. Malamang sila ay mula sa parehong angkan ng isa na nakatalo sa binata ng Pellet Kings Clan noong nakaraang panahon. Dahil mahilig kang magdaya, gawin natin ang daya. Maaari naming ihambing ang ating sarili sa termino ng mga medikal na pagpipino, ngunit bago iyon, ikumpara natin ang lakas natin, pwede ka ring mag-trick. Tinisya ni Wang Sheng na mayabang at mayabang. Biglang lumitaw ang apoy sa kanyang paligid, para silang mga nakasisilaw na dragon. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Lahat ng mga tao ay mukhang mapagmataas at mayabang. Nagpakawala silang lahat ng apoy. May ibang uri ng chi sa kanilang apoy.
Ang apoy ni Wang Sheng ay naglalaman ng sumisipsip at tumutusok na lakas. Ang apoy ng mga taong iyon ay sumasabog, brutal, at malambot sa parehong oras. Ang mundo ng paglilinang ay maaaring maging kakaiba kung minsan. Kahit na ang mga alchemist ay may iba't ibang uri ng apoy, ang kanilang apoy ay pinalapot at naglalaman ng nakatagong lakas. Bulong ni Lin Feng. Sumimangot si Wang Sheng at tumingin sa apat na tao, pagkatapos ay ngumiti at sinabi. Huwag magmadali. Magkasundo tayo sa isang oras, sa parehong lugar tulad noong nakaraan, at pagkatapos ay maaari tayong mag-away, ano sa palagay mo? Malamig na ngumiti ang apat. Ang isa sa kanila ay walang pakialam. Gusto mong lumaban at makaganti, tanggap namin. Makikita natin kung gaano kalakas ang Pellet Kings Clan. Makikita mo, dahil ako ang pumili ng lokasyon, maaari kang pumili ng oras. Sabi ni Wang Sheng. Sa 3 araw. Diretsong sagot ng mga tao mula sa Red Clouds. Sige, hihintayin kita doon. Malamig na sabi ni Wang Sheng. Ang kanyang jade green na mata ay tumingin kay Lin Feng, o mas tiyak, sa Fire Lion ni Lin Feng. Kamahalan, ano ang gusto mong ipagpalit sa iyong apoy na hayop? Mahinahong tanong ni Wang Sheng. Ang Fire Lion na iyon ay isang Great Imperial Beast, isang fire type na hayop. Galit na umungal ang Fire Lion, nakatingin kay Lin Feng. Isa siyang Great Imperial Beast, naiintindihan niya ang gusto ng mga taong iyon. Kaibigan ko siya. Ayaw niya akong iwan. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Isipin mo, kahit anong presyo. Sabi ni Wang Sheng. Hindi na kailangan. Ayokong ipagpalit siya. Gabi ni Lin Feng na hinahaplos ang ulo ng kanyang apoy na leon. Ayaw niyang ipagpalit ang leon. Sigurado ka ba? Mapilit na tanong ni Wang Sheng. Lumitaw ang apoy sa kanyang mga kamay at sinimulan niyang paglaruan ang mga ito. Napagtanto ni Lin Feng na si Wang Sheng ay hindi masyadong pala kaibigan. Walang pakialam niyang sinabi. Marami kang kausap, di ba? Natigilan si Wang Sheng at saka malamig na ngumiti. Paumanhin sa inis mo, kahalan. Muli siyang ngumiti kay Lin Feng, kumaway at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan.